Hi guys, so Happy New Year 2026. So this is the unboxing. Actually, hindi na siya unboxing kasi nga na-open ko na yung box. This is a review na lang of my new HP Chromebook, and this is actually my first time na mag-test ng Chromebook product since yung dati kong laptop is Windows. Pero kasi, konti-konti na siyang nasisira. So this is my old laptop way back nung grade 9 pa ako, and this is also Windows 10 siya. Pero nagsimula siyang hindi na gumagana yung kalahati ng keyboard, tapos sumunod yung kalahati na rin hanggang sa nasira na rin yung mismong power button. And ayaw ko siyang palitan ng parts kasi nga once na napalitan na ng parts, baka tuloy-tuloy na siyang masira. And ayaw ko rin namang itago na talagang sira. Kasi ang hirap yung magtago ka ng gamit na totally sira, di ba? So yun, so nag-decide ako na palitan na lang siya. So this is Asus 14 inches, and ang ipapalit natin is HP Chromebook. So nakita niyo naman sa title, this is HP Chromebook G8 11 inches. So this is it. So manipis lang siya. So in this side, ano siya, kung makikita niyo, yung kanyang charging port is hindi na yung bilog, type C na yung kanyang charging port together with USB port and yung micro SD card slot. And meron pala siyang free na 8GB SD card from HP and yung kanyang headphone jack. So dito sa side na to is wala, unlike sa previous laptop ko, meron pa siyang saksakan ng malaking, yung lumang SD card, yung malalaki. Tapos dito naman sa kabilang side is another Type-C port for Samsung and iPhone devices and another USB port. So bali dalawang Type-C port and dalawang USB port din siya. Itong maliit dito, hindi ko alam kung ano to. Yan, so isa-set up na natin siya. Ang napansin ko pala dito sa laptop na to, pwede mo siyang i-bend hanggang ganyan. Yung talagang manipis na manipis siya. And sobrang handy niya, unlike sa luma na shadow maliit. Ay, so yun pala, nag-automatic na siyang bumukas. Yan, set up muna natin yung kanyang interface. So ginawa ko tong video na ito for a review ng Chromebook OS, since ito na lang yung hindi ko na-review na system. So, ganyan siya. Welcome to your Chromebook, and this is, kita ba? And ayan, i-get started lang natin siya, and i-connect ko na rin siya sa wifi para makomplete yung setup. Pero pwede naman siyang i-skip. So tama yung pagkaka-type. Hindi masyadong kita sa ano ko sa camera. Ayan, getting the device ready. And so, na-experience ko pala habang sinesetup ko itong Chromebook is para ako nagsisetup ng Android phone. since nag-switch na rin ako from iPhone to Samsung, and ang experience ko rito is para akong nagsisetup ng Samsung Galaxy phone. Ayan. For personal use lang siya since ako lang gagamit ito. And checking for updates na siya. Ayan. Patayin ko na nga itong ilaw na to. Ano ba to? Meron siyang ganyan. Ayan. Hintayin natin siya matapos. Ayan, kung makikita yun na yun. So ngayon, since hindi naman ako nag-edit ng video sa laptop, so magagamit ko ito especially for school. School naman talaga. Tapos, yun. Papractice na rin ako mag-edit. Pero sabi nila, mas maganda daw ang software ng Chromebook when it comes sa video editing compared sa Windows. Hindi ko rin sure. Ayan, hindi ko alam kung ikakat ko ba tong video na to para hintayin matapos to ay installing the latest update o wag na lang. Para, ay ito, pwede na siyang i-skip. Enter your Google account. Oh, pwede na ako mag-enter ng Google. So yan, so enter na natin yung Google account ko since wala naman ako masyadong ginagawa. Yan, please wait daw siya. So pag-aaralan ko pa to kung paano ko siya gagamitin. Since, ayan, meron. Para ako nagsiset up ng Android phone. Meron pa mga ganito. Meron siyang pin. Ayan, so meron siyang pin para siyang Android. Your password is set na daw. Tapos next. Ayan, hintayin lang natin na ang daming setup para, tapos skip. Ayan, skip lang yan. Ayoko mag-agree na mag-agree. Ang nipis niya, ang dali niyang hawakan. Para lang siya, para kumawak ng MacBook. Ay, pwede mag-download ng Google Apps. Clash of Clans, mga ganun. Skip natin. Para pala siya talagang Android. Mas powerful nga lang sa Android. Skip natin yan. Ayan, you're all set na daw. Enter. Ay, ito na siya. So, ganito yung interface ng Chromebook, no?
Ganito yung interface niya. Para kang nagla-laptop sa loob ng isang Google Chrome. So, ganito yung kanyang itsura. So, yun lang yung short review of my new Chromebook laptop from HP. And napansin ko lang pala compare sa old laptop ko. Yung old laptop ko is low quality yung screen niya. Hindi siya ganun kalinaw. Masakit sa mata yung Asus na LCD. Compare dito sa HP na nakamat yung screen. Kung makikita nyo sa ilaw, nakamat yan, di ba? So, maganda yung kulay niya. Ganun yung matte. Yung magaspang siya. Unlike sa dito, hindi na to nag-on. Hindi na talaga siya nag-on. And kung makikita nyo, di ba, parang mirror yung LCD nito. And masakit sa mata kasi low quality yung quality mismo ng screen nito. Ayan. Ayan. Unlike dito sa narig yung tunog, sinara rin kasi yung hinge. Like dito, nakamatch siya. And isa pa pala dito, wala siyang crack, wala siyang scratch, wala siyang kagas-gas-gas-gas. Pero sira na yung mismo, sira na yung loob. Pero yung harapan okay pa rin. So yun lang yung short review nitong Chromebook na to. And kung no wonder kayo, ganito yung itsura ng kanyang box. Hindi ko na siya naipakita kasi na-unbox ko na siya. Excited akong i-unbox para matesting ko na rin. Pero yung pagka-open ko, kailangan pa daw siyang i-set up. So sabi ko, gagawin ko to ng video kasi memory ito for 2026. So this is it. Short review. So thanks for watching. So ito siya. And na-installan ko na rin pala ng rubber protector yung mismong keyboard. So thank you so much for watching this video.